Medyo tinatamad pa nga ako kung bumangon ito. Kaso naman nga ho aring si Lucas ay nakitang ako'y gising na, kaya naman nga ho agad sumampa sa kama. Ibig sabihin nga ho niyan, kapag nga ho ay gayaan, ay di ako nga ho'y niyayakan niyang lumabas para naman nga ho makatakbo-takbo siya. Kaso naman nga ho, medyo tinatamad pa nga ho kung bumangon ng mga oras na ito, kaya naman nga ho sabi ko'y bumaba muna siya. Dahil kapag nga ho kami nakita ng mama na ito nga ho si Lucas ay nasa kama, ay di mapapagalitan na naman nga ho ako. Hindi na rin naman nga ho nagtagal at bumangon na ho ako dyan. Binuksan ko na nga rin ho ang bintana para naman nga ho ang kwarto na ito ay makasingaw-singaw. Charis! Pagkasilip ko naman nga ho sa bintana ay nakita ko na maganda nga ho ang tingkad ng init ngayon. Kaya naman nga ho sabi ko maganda itong pagkakataon para naman nga ho makapaglaba. Kaya naman nga ho nilikong ko na rin ari nga ho mga kobre kama dahil nga ho medyo makati na rin sa katawan. Edi sabi ko ay lalabhan na muna. Charis! Inalis ko na nga rin ho pala muna din ang aking kama para naman nga ho maibilad ko na rin sa init dahil baka nga ho mamaya hindi lang ako natutulog din sa aking kwarto at baka nga ho may mga namamahay na ditong kung ano. Charis! Paglabas ko naman nga ho kanina ay nasa lisihan ako ni Lucas at siya nga ho'y biglang tumakbo palabas. Ayos nga lang ho sa akin, ang kaso naman nga ho'y sa guba tumakbo ay baka nga ho makagat pa ng ahas dito. Ay di ari nga ho't pinakausapan kong bumalik sa bahay pero sadya nga hong pasaway ito. Charis! Yan nga hong si Lucas ay kapag nga ho alam niyang may kasalanan siya ay nakikipagtitigan yan at hindi nga ho papasok agad. Kapag naman nga ho ako'y umupo, ibig sabihin ay di ako nga ho'y hindi galit at siya nga ho'y makakapasok nang hindi ko mapapagalit. Baka naman nga ho sabihin nyo na ako'y nag-iimbento. Hindi ho yun ay base lamang sa obserbasyon ko dahil 3 taon na nga ho kaming magkasama ng aso kong ito. Kung makikita nyo nga ho ay 2 lamugan ko na nga ho ang punong-puno. At mabuti na nga lang ho ay uminit na din ang panahon. Kaya naman nga ho are, sabi ko ako'y maglalaba muna din. Kumuha na nga rin ho ako din ng planggana para naman nga ho mapatuluan ko na at pagkatapos nga ho nun, ay diseparate ko na nga ho yung mga dikulay sa mga kulay puti ko nga hong damit. At habang ako naman nga ho'y nag-aalaw na rin mga damit ko, ay paglingon ko nga ho sa kalangitan, abay nadilim na naman. Sino nga ho makaka-relate sa inyo na kung kailan nga ho maglalaba na, isa ka naman nga ho parang uulan pa? Charis! At habang nakasalang pa naman nga ho ang mga damit ko doon nga ho sa washing machine, ay di ari nga ho ako'y magluluto muna ng aking mauulam dahil nga ho ako'y nagutom na naman. Nagkita nga ho ako ng itlog ng itik din at sabi ko ari na nga lang ho ang lulutuin ko at ari na nga ho ang mabilis na pang-ulam. Ngayon ko nga lang ho na pagtanto na ang itlog pala ho ng itik ay mas makipit. Mas makapal nga ho kaysa dun sa mga ordinaryong itlog nga ho na nabibili sa mga tindahan. Sinama ko na nga rin ho sa pagluluto yung natira nga hong itlog sa akin at pagkatapos nga ho ay di ari nga ho pumalik na ako din sa labahan para naman nga ho nababantayan ko pa rin yung aking nga hong mga nakasalang. Hindi naman nga ho talaga kailangan bantayan ito. Mas masarap nga lang ho talagang kumain dito. Charit! Pagkatapos ko naman nga hong anlawan at ibabad sa downy ari nga hong aking mga nilabhan, ay di pinaglalagay ko na nga ho sa dryer para naman nga ho kahit umulan ay di medyo tuyo-tuyo na nga ho ito. Habang naglalagay nga ho ako ng mga damit dyan ay parang nakikiliti nga ho ako at may ibang pakiramdam. Yun pala ho ay nakasaksak na aring dryer kaya naman nga ho kahit pa paano ay di nagaground nga ho ako. At pagkatapos nga ho noon, syempre dahil mainit pa naman nga ho ang panahon, ay di ari nga ho at ipagbibibilad ko muna para naman nga ho ari ay matuyo na. Dahil nung nakaraan nga ho ang mama ay naglaban ng maulan, ay di hanggang ngayon nga ho hindi pa tuyo yung kanyang mga nilabhan. Ay di ari nga ho tagtitiis ako din nga ho sa aming sampayan, ay hindi ko nga ho alam kung kakasya nga ho ang mga ito. Habang ako nga ho ay nagbibilad dyan, ay medyo nawawala nga ho ang init, kaya ako ay kinakabahan. Pero kahit nga ho gayon ay di tinuloy ko na at sabi ko lilikumin na lang kapag nga ho umulan. Charit! Pagkabilad ko naman nga ho ng aking mga damit ay di ari nga ho ako ay maliligo na muna. Pagkatapos naman nga ho noon ay di pupunta na nga ho sana ako sa tindahan. Ang kaso naman nga ho ay napansin ko si Lucas na sobrang dungis nga ho ng katawan. Hindi ko na naman nga ho alam kung saan nakarating ang aso na ito dahil nga ho kanina ako yung naglalaba. Akala ko naman nga ho ay nasa loob laang siya. Pati nga ho mararamdaman ko hindi ko na rin alam dahil ako nga ho ay matatawang maiinis din nga ho sa itsura ni Lucas at ang putik ka naman. Hindi na rin naman nga ako nagalit sa kanya at di ari nga ho't niliguan ko na lamang. May nabasa nga rin ho pala ako na ang IQ nga ho ng ating mga aso ay katumbas nga lang ho ng IQ ng 2 years old na baby. Kaya naman nga ho kaysa magalit tayo sa atin nga ho mga aso kapag nga ho sila may mga nagagawang hindi natin gusto. At sadya nga ho ang pag-aalaga ng aso ay di parang may alaga na nga rin ho tayong bata nito. Charit! Pagkatapos naman nga ho nating paliguan si Lucas ay di ari nga ho't pumunta na ako din sa aming tindahan dahil wala nga ho ngayon ang mama.
Nag-iintindi nga ho siya ng kanyang medical dahil yun nga ho ay isa sa mga requirements para nga ho makapagtinda siya sa school. Sakto rin naman nga ho na dumating na yung iba naming deliver ng mga paninda, kaya naman nga ho ito habang wala pang nabili ay di akin na nga ho munang ipinagpapatas ng ayos kaysa naman nga ho nakahara din sa aming mga dadaan. Hindi ko na nga rin ho pala muna binuksan ang laman nga ho ng box dahil nga ho biglang may nagchat sa akin ay di binasa ko na nga ho muna. Nagchat nga ho dyan si Macy sa akin at nagpapasama nga ho sa mga dating school namin dahil nag-aayos nga ho siya ng papel niya para nga ho sa kanyang board exam. Hindi rin naman nga ho nagtagal at dumating na nga ho ang mama, at kapag nga ho dumating na ang mama ay di nandito na nga rin ho ang ating Rusi. Charits, baka Rusi namin yun. Sakto rin naman nga ho ang dating natin dito dahil palabas na nga ho siya ng looban. Dito nga lang po pala sa school kung saan nga ho kami nag-elementary ang una nga ho naming pupuntahan. Dumaretso nga lang ho pala agad kami din kay Madam Arlette, at pagkatapos nga ho nun ay di sabi niya ang sunod naming puntahan ay di sa opisina na. At dahil medyo matangkad nga ho tayo ay di sa akin na nga ho pinasuyo na kunin nga ho yung mga record namin dati dito. At after nga ho naming ma-check yung aming mga record din ay hindi rin naman nga ho makakatulong yun para nga ho sa kanyang problema. Kaya naman nga ho ang sunod naming pinuntahan ay di ari nga ho kung saan kami nag-high school. At pagkarating naman nga ho namin doon ay di parang katulad din laang naman nga ho nung nasa elementary at hindi nga rin ho yun makakatulong. Kaya naman nga ho sabi ko kay Macy ay di dumiretso na nga ho kami sa munisipyo at titingnan na nga ho namin yung mga possible na pwedeng makatulong nga ho sa aming problemang ito. Pagkarating naman nga ho namin sa poblasyon ay nakasalubong nga ho namin aring kaibigan namin galing pa sa Batangas. Nakakauwi nga ho lang ngayon. Sa totoo nga lang ho, sobrang stress na ng kaibigan kong ito sa pag-aayos nga ho ng problema niya sa kanyang birth certificate. Mukha lang ho yung pa-chill-chill at patawa-tawa, pero sa tunay nga ho ay isip na isip yan kung paano nga ho niya malulutas yung kanya nga hong problema. Kahit ako nga ho hindi ko alam kung paano nga ho masusolusyonan ang problema niyang yun. Dahil alam naman nga ho natin na basta nga ho mga papel at mga records nga ho natin ang may problema ay napakahirap nga hong pag-aayusin. Dumagdag pa nga ho yung mga expectations dahil syempre normal na normal ho yan sa mga taong babagong graduate pa lamang. Kaya naman nga ho yung pressure na kanyang nararamdaman ay ramdam na ramdam ko nga rin ho, at gustong gusto na rin makapag-take sana ng board exam para naman nga ho in case na makapasya siya, edi siya nga ho ay makapagtrabaho na. At dahil hindi ko rin naman nga ho alam ang solusyon sa kanyang problema, edi ang magagawa ko na nga lang ho edi samahan siya na mag-ayos nga ho nito. And after din naman nga ho namin makipag-usap ay medyo gumaan nga ho ang aming pakiramdam dahil kahit papaano nga ho ay nagkaroon kami ng assurance na kahit medyo matatagalan ay maaayos nga ho yung problema namin sa kanyang papel. Shoutout naman din sa dalawang batang hiyang-hiyang nagsabing magpapapicture daw ho sa akin ay kapag ka ho kayo nahihiya ay ako'y nahihiya din. Jari. Tumambay na nga lang ho kami sa may tapat ng 7-Eleven dahil inaantay nga ho namin si Carlo at si Kenly na dumating. Mag-gym nga lang daw ho sila sa may Santa Rosa, edi sabi nga ho ni Macy kami nga daw ho ay sumama. Niyayakan nga ho namin si Kisha na sumama dahil nga ho kakauwi niya lang galing nga ho sa school. Sabi naman niya daw ho niya ay siya ay pagod at di magpapahinga muna. Charis. Pagkarating naman nga ho namin din ay di wala na nga ho sinayang na oras yung dalawa at nagbuhat na nga ho sila. Dito nga rin ho pala kami dati nag-gym kaso nga ho itinigil ko na at ako nga ho kontento na ngayon sa aking katauan. Kaya naman nga ho kami ni Macy ay di nagantay na nga lang ho din. Itulaan nyo nga ho kung anong aming pinag-uusapan. Ay di syempre kung papaano na naman nga ho masosolusyonan ang problema niya sa kanya nga hong birth certificate. Charit. Pagkatapos naman nga ho nilang magbuhat ay dari nga ho kami nagkayayaan na dumaretso nga ho sa Kalapan para naman nga ho kumain naman. Ayaw nga ho sumama na Kenly dito pero wala naman nga ho siyang magawa dahil nga ho siya angkas daang kay Carlo. Sabi nga ho namin sa kanya hindi naman aalis ang Kalapan bakit niya gustong umuwi agad nito? Charit. Maya-maya pa nga ho dumating na rin dito si Nabags kaya nga ho sinenyasan ko na nandito nga ho kami. Dala-dala nga ho yung pinasaing kong kanin sa kanya. Charit. At pagkatapos nga ho noon ay di ari nga ho pumasok na rin kami sa loob dahil medyo narami na ho ang tao ay baka mamaya ay wala pa kaming maupuan dito. At medyo kinikilig naman nga ho ang aking puso nung ako nga ho ay pumila din dahil may mga crew nga ho ng Jollibee na nakakilala nga ho sa atin at nagtatanong kung tayo nga daw ho yung nag-vlog. Nakakatuwa nga ho at kahit papaano ay nare-recognize nga ho yung mga simple nating ginagawa. Charit. Aminin na ho natin na medyo pricey talaga ang mga extra rice din nga ho sa mga fast food. Kaya naman nga ho aring kaibigan ko na si Crystal Ana ay di nagsaing na nga lang ho siya naman nga ho ay di sa Kalapan nakatera. Charit. At habang kami naman nga ho ay nakain din ay di ako naman nga ho ay magsha-shoutout muna. Shoutout nga po kay Ma'am Queenie Resaro at kay Ma'am Johnny. Shoutout din naman po kay Ma'am Honey at kay Ma'am Nalik Josa. Thank you for watching po. At sa mga hindi po na shoutout na nagpapa-shoutout ay baka nga ho tapos na ako mag-edit nung kayo nga ho ay nag-comment. Ay di hayaan nyo't next time ay babawi nga ho ako. Ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang ho muna ulit sa panonood nyo. At kung hindi pa nga ho kayo naka-follow ay di pa-follow, like and share na rin naman nga ho ng vlog nating ito. Ay paano?
Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Rurut.